So mga lodi, no, mapahabol ko lang yung yero pala kapag ito ay makapal. So halimbawa kung 0.5, 0.6, so nanatili siyang kung 105 yung effective coverage siya, ay nanatili siyang 105, no. At kung yun naman ay 0.4 o 0.3, medyo manipis, so umaabot na yan ng 1.7 ang effective coverage niya, kasi habang tinitick screw mo yung yero ay nauunat. So kung mapapansin nyo sa mga yero na manipis, nagkakaroon siya ng dimple dito, yan, yung nasubrahan sa tick screw, no, kasi may mga nagtitik straw, lalo yung gamit nila ay barina na di kuryente, walang control, hindi kagaya nitong ginagamit namin ay cordless, no. Pagka tinigilan mo pag pisil niyan, ay titigil din yung pag-ikot, unlike ng mga di kuryente. So kaya nagkakaroon sila ng mga dimple dito, lalo pag kayo mga maninipis na yero. So yon, ang mga yero na ganon ay habang tinitik screw mo ay lumalapad, no, kaya lumalapad din yung yung effective coverage niya. So yun lang ang maidagdag ko, no, para kahit paano ay meron kayong ideya. So ngayon, kung ang paglalagyan nyo ay hindi man yan umabot ng 11 meters o 10.5 ang sukat, ay ang competition nun ay 1 metro, 1 yero, no. Mas maigi yung sumobra kayo ng konti kaysa kulangin kayo, dahil pagka yun ay kinulang kayo ng malaki, mahigit sa kalahati, yun na nga ang sinasabi ko dito, na kung hindi na kayang takpan ito, hindi na kayang takpan ng end flashing, ay mapipilitan kayo bumili ng isang buo. So much better na bawas kayo kaysa yung mag-o-order pa kayo ng panibago, dahil kung isa lang yan, hindi yan basta-basta i-deliver sa inyo. So okay, no, ganun lang mga lodi, no. So sa pagyeyero kasi hindi lahat ng nagkakabit ng yero ay nabibigyan ng pagkakataon na kagaya nito, no, sa amin marami ng binubungan, no, kaya alam na namin na pag-aralan na namin yung sitwasyon. Di kagaya ng mga bihira lang makapagbubong, so wala silang ideya, kaya yun, nagbibigay tayo ng konting ideya para sa kanila. So dito, ang ginagamit talaga namin dito ay cordless na. So 2 barina yan. So yung isang barina. So ayun, yung hawak ni Monsing, 2 barina na cordless. At hanggat maari, no, mga lodi, magsapatos kapag nagbububong. Diyos ko po, maawa na kayo sa sarili niyo, no, although na sabi nila sanay sila sa nakapaa, pero isipin nyo naman kung nasa arawan kayo at nakapaa lang kayo, may init, and then yung gamit ninyo ay barinang di kuryente, ay napakadelikado pag sumabit yung wire sa labi ng yero at masugatan, siguradong kisay kayo lahat, no. Pero kung nakasapatos kayo kagaya nito sa amin, no, yan, naka-safety shoes, ay kahit papaano meron kayong proteksyon sa kuryente. Okay, no, mga lodi, no, subscribe na lang sa YouTube channel namin at paki-like and share na lang. Marami kayong malalaman. Ano, Cheng? May sinasabi si Monsing? Joke lang yun. Akala ko tunay na eh. So, okay mga lodi, no, tapos na tayo dito. So, ito, napakahalaga nito mga lodi. Yung mga dinugtungan ay lagyan nyo ng sealant, no. At itong pinag-ribitan, no, ang ulo ng rivets ay lalagyan dapat ng sealant, kasi hindi natin alam kung
nakahigpit ba ng husto yan o hindi, no? Kasi kung minsan may mga maluwag na rivet at pwede siyang pasukin ng tubig, kaya naglalagay tayo ng sealant. So bawat butasin natin, binubutas natin, ay lalagyan natin ng sealant. At itong mga tinugtungan kagaya niyan, no, nilalagyan natin ng sealant yan. So dito pagka naglalagay ng mga in-flashing, ang dinugtungan dapat ito nasa ibabaw para yung tubig ay dadaos-dos lang dito. Mali yung dinugtungan nyo, yung nasa baba ay yung nasa ibabaw. May possible na pumasok yung tubig dito. So ganun dapat. O magkabilaan yan, ganun ang pagdugtong ng in-flashing. So kung napapansin nyo dito, naka-texture na kami dito, kasi nandito yung isang korbo nito, ito nandito yan siya naka-texture. Sa kabila ay naglagay tayo ng bracket dahil hindi umabot yung in-flashing doon sa may bukol ng yero, dahil itong yero natin ay 5 grooves lang, no, malalapad yung kanyang groove, kaya hindi tayo umabot. Ito kasi yung yero natin dito ay hanggang dito lang, no? So yung groove nandito. At dito naman ay nilalagay na ng screen. So ito yung itsura ng screen natin. So kailangan lagyan ng washer yung rivet na yero. So ganito, no, bawat pagitan ay dalawa para maipit itong ating screen, no, para walang makapasok na dahon, no, kasi puro puno ito. At kung hindi natin lagyan ng screen, baka isang buwan lang ay wala nang tumulo sa baba, no, dahil matatakpan na ng mga dahon yung butas ng downspout natin. So last dinataan natin ngayon, at kung napapansin nyo ay walang yupi yung yero, no, walang yupi, walang lubog na na thick screw, no, mahusay. At sana lang ay wala ring tumulo, dahil ito ay may insulation, at pag may tulo hindi na natin matrace kung saan nang gagaling. Okay, no, mga lodi, no, pa-subscribe na lang mga lodi sa YouTube channel namin, at paki-like and share na lang, nang sa ganun ay mas marami ang makapanood sa mga ideya na ginagawa namin sa aming mga trabaho. Alright. May dadagdag ka, Jay. Ay, ikaw, Monsing, may dadagdag ka pa? Wala na. Puro ka lang side comment. Pag ikaw na pinagsalita, ayaw mo naman magsalita. Masyado kang mahiyain. Ha? Magkaroon ako ng buzzer. Ha! Diba, Jay? So, ito na yung pang last namin na gagawin dito, ay yung paglagay ng screen. So, ang screen na nilagay dito ay ordinary, no, pang bistayan. So the best talaga sana dito yung screen na ilalagay ay yung aluminum screen, para mahaba yung buhay, o di kaya may stainless screen naman na bibili, pero dito kasi pang bistayan lang. So i-revits lang, at maglagay lang ng washer na yero din sa ilalim para hindi mahugot. So gaya ng ginagawa ni Reggie, no? Iyon, no? Kasi kung wala yung pinaka washer dun sa likod, ay sayang lang din, mahuhugot yan, hindi may. Siyempre dapat nakabatak, no, hatak na hatak. Tapos dito, pagdating dito, i-revits na lang yan dito, kabilaan. Yan, ganyan. So. At kung tingnan nyo yung insulation natin, no, walang lumundo, no. Maganda yung latag. Meron pang dito,
Meron pang tao dito. Dito na lang sa gilid. Ano na lang sila ng screen dyan. Kaya itong tukod natin ay pwede na nating tanggalin. Kasi bandang gitna naman na ito. So tapos na tayo sa taas. Okay no? Pakap na, pakap. Uwi na, no? At tapos na dito ang scope ng trabaho namin. At so far, so good, no? Maghihintay na lang tayo ng inspection. Inspection pa kasi ito ni architect. Alam niyo naman ng mga architect, ituturo yan ang lahat ng hindi nila nagustuhan, no? So, hintay tayo inspection. Pero in the meantime, hihingi tayo ng partial ngayon na kabayaran dahil tapos na ito, no? At sa nakita namin ay wala naman nagiging problema, no? Sana papasa sa paningin nila. So dito naman ay goods na goods naman, oh, yung insulation natin. At yung wala na yung mga tinukod natin diyan, no? Hindi naman lumundo. Goods naman. At bahala na ang katropa natin dito na magtuloy sa trabaho naman nila. So paano yan, Foreman? Uwi na kami. Oh, so ito pala yung foreman nila, si Foreman Roland. Iwanan mo yung sa akin, ha? Kuya Ray? Oh, sa akin. Pati yung lobid, no? Harap naman iwanan natin yung lubid, lala. Oo, baka may magbigti pa dito pag naiwanan yan. So sila naman ang bahala na dito. At Babalikan pa kami, kamo. Mabagal yung sila, eh. Kamo. Ituro mo naman yan. ayaw mo magsinungaling, May babalikan pa kami, kamo. So ito babalikan namin to. Itong pero bukod dito sa trabaho natin, no. Panibagong kontrata yan, just in case na magkasundo kami, no. Babalikan namin. So itong portion na yan ay dudugtong dito. No. Okay. Paano ko yan? Mauna na kami. So, may iwan na yung tropa ng FR. Okay. Good. Yung forma nila naka-helmet na. Kala mo magmumotor. No? Takot mabagsakan ng